nagpakita, nag-iignan man siya nga, maburos ka. Ningon sa maringon sa umang ko pagburos, nga pagka, giigo pa man siya gitupo-tupo siya banunon nga medyo maedad na, si Joseph, si Jose. Siya maburos ka. Gignan siya sa anghel nga si Gabriel. Natinood man nga naburos siya. Gusto siya mukumport siya kagalingon, kaya tingala siya sa kagalingon. Although ang anghel itumbak siya, pero natuman man, niburos siya. Wala pa ganun, nakigdulog to ang iyang pamanon. Niburos man siya. Pero iyan na pong nadunggan nga, ang iyang igagaw nga tigulang na buros. So niadto siya dito, kay makikistorya siya ba? Pareha man tang duha. Murag imposible pagkaburos, ikaw tigulang. Ako po batanon, pero ay ko hilap tiglaki. Ingon lang itong anghel nga, maburos ka. Kay ang Espiritu sa Ginoo makunsat sa imo ha, para mo diha matawo si Kristo. Ikaw gamiton para matawo si Kristo. Nga lang dito siya mubukuan sa baka. Ay ina po dito si Jesus, magawa sa baka. Tao gamiton sa Ginoo. Uban na dili pa ka to, virgin, maburo, ay mo anak, virgin. Wala imposible sa Ginoo. Padayon ta. At least, sinahin na natong nadunggan ang kinabuhi ni Juan. Lucas 1:44. 44. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta milokso sa kalipay ang bata nga akong gisabat. Si kuani ha? Si Maria. Ano si Elizabeth katong tigulang. Buro siya si Maria niadto siyang lugar kang Elizabeth kay gusto siya makikistorya siya kang Elizabeth kay pareha sila kay naburos nga kahibulungan. Pero pagkakita ni Elizabeth, unsay pag nga si Maria, padulong na, labi na nitingog na si Maria, unsay minabuhat sa tiyan ni Elizabeth, ilukso si Juan. Kaya nakabalo siya nga ang manluluwas, iduaw kaniya, itong basahang pagotro. Sa pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo, si Maria, sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, nangumusta si Maria sa iyang parente nga si Elizabeth, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabat. Si Juan nga napastiyan gani, kailan na pud nga kining miduaw nga babae kana pud yung gisabat Ginoo. Nilukso sa kalipay si Juan. Nga ang kinabuhi ni Juan, dili gina si ordinaryo nga tao. Dili na to tumasabtan nga si Juan dili sa kalibutan pinakadako ni Kristo sa tanang mga tao sa kalibutan. Pag-abot sa langit, siya ay pinakaubos. Di kasabot. Pero ato lang masabtan ron. Now, so pariente ng duha. Si Jesus o si Juan, pariente. Kung mag-agaw si Maria o si Elizabeth, ang ilang mga pariente natin ay kung mag-agaw mga natin, nag-urhan na ang ikagaw. So, kay pariente man sila. Asa kadako si Juan? Silent ang Biblia ha? Kaya tigulang naman yung ginikanan. Human ani, pagpanganak, manuwalang na din yung ginikanan. Si Juan rin, istoryahan na yun. Pero, ang atong mabantayan nga, dinha sa Lucas 1, diha versikulo 80, katapusang versikulo sa kapitulo 1, niingon dire, mitubo ang bata o ngalig-on diha sa espiritu, mipuyo siya sa dapit na awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel. Si Juan, pagdako-dako na gyud niya nga mabuhi na siya, namatay ang ginikanan, wala nagpabuhi siyang pariente ni adtos desert. Awaaw nga lugar. Mingon tag awaaw wala na may tao tingali panagsaram kita kung suroy na pud ang lugar. Pag-abot niya dito sa gid sa dako, og migawas lang siya ng lugar. Sa dihang sa tag-iingon dire niatubang siya sa katawan sa Israel. Kaya ang iyang misyon, siya may mag-una ng Kristo, siya mag-introduce sa Kristo kang Kristo. Murag diri ba ako kitay introduce sa speaker ang atong magwawali ron usa ka batan-on nga babae anak kitay. So ako mag-introduce si Juan po, siya mag-introduce. Gauna na siya, sige na sa sangyaw nga moabot nga propeta mas labaw pa kanako. Ana, dito na yung ipangsangyaw. Pero hangtod ang mga tao ka-expect kinsa man eh. Pero ka-expect sila kanang Kristo, Misayas, kanang manluluwas. So, now, ganahan mo awaaw. O ganahan mo mul. Magklaruhay ta.
Quezano Mall, Bibo, dagay tao. Robinson, daghang puy tao. Nga mo anha mo ko ng mingaw, tumoy atong pira, oh. Pero sutian sa mo, ang mga balaan sa Ginoo, dako kini sila panahon sa mga mingaw lugar. Gani ang mga demonyo, dili ganahag mingaw lugar, ganahan sila sapa, mall, disco, sounds kusog tayo, sayaw, ingana ang gusto sa mga. Kung dili pa nimo na ma-appreciate ka ng mingaw nga lugar, sutian ka mga igsoon. Murag layo-layo pa ka sa kanang dughan sa Ginoo. Akong basahon sa inyo ha. Si Juan nagdako sa deserto. Then sunod akong basahon sa inyo ha. Ang mga demonyo dili gyud ganahan anang mingaw lugar. Lucas 11 versikulo 24. Uy, ayaw pa yung taon, pagkikuhuman, buto na sila. Lucas 11, versikulo 24, sa panahon nga mugula sa usa ka tao ang usa ka daotang espiritu, demonyo. So kay mo daotang magsuri-suroy siya sa mga dapit nga mamala or kanang disyerto mamalaman o mangita siya kapahulayan. Gusto siya pahulay dito. Kung dili siya makakitag, dapit mingon siya, mubalik lang ko sa akong gipuy-an kaniadto. Dito man na siya kapuyo sa lugar sa tao nga ano bitong mahilig ko sa kalibutan noon, ipagawa si Kristo. Mato siya mingaw, siya kapuyo nito, may tao. Balik siya dito sa kuan. Kung dili si Moses, asa nila taguan na Ginoo? Mount Sinai. Mingaw nga lugar. Si Kristo nagpuasa 40 ka diyas asa dapit disyerto. So at least nakuha na nato kinsa si Juan. Nasabta na nato hapit na ta mopadulong na ta nganong si Juan pinakaubos dito sa langit. Kinaon ni Juan. Unsang kinaon ni Juan? Duha to ka buok yung kinaon. Ang isa wa pa katilaw gyud ani. Hani. Ang isa suyopon kinako ni. Hani. Dugos ug ang isa lokon. Lokos. Ang talapan. Dako nga talapan ka kadagana ra ba naron sa kuno? Kay speak na ra ba gyud bisag ang United Nations kaingon nga there is kagutom. Famine. Naay kagutom tungod kay ang Afrika, niabot na ganina sa Amerika nga kontinent, gasugod sa Argentina, din dito sa Italy, Europe na po na siya. Udasag na, upag ginagawan. Unya, basta next year na nilang kaingon. Pwede lang yung kaya nato matagamtaman dire kay daghano tayo saging, kanag yung mga kuan nga lugar. Bantay mo, kung ako bitaw ka monitor mo ko sa kanang nahitabo sa kalibutan, why? Kay gisgutan mo na sa Biblia. Anak yun, mura na yun, nihaaw na unsay istorya dire kung friend ganita sa FB, obserbahin ng basahan ng o tanawa ng album nako o istadihin na kanang giingnan nako. So kung title kung sa kulang na yun. Basta bahin na sa the beginning of sorrows. Ang sinugdanan sa kalisod, kaguol, wala akong gititle. Versiko ay naanay mga nahitabo sa kalibutan, supported na siya mga basic biblical verse. Ako na siyang gikuan, kaya ang tao dili gunahan maminaw na ngano naka-attach din siya sa kalibutan ng tao. Ganahan siya sa kalibutan. Wala siya sa ganahay sa langit, nga ang langit pagkagwapo di na kamuhila dito. Oh. Ang tao, wala gyud kay mulay ka na. Kabalo man ko kay daan ang pangkingon ng Ginoo. Ang dalan pingon sa langit huot ug gamay ra gyud kalusot. Dili gyud sila ganahan maminawan na ako lang gyud na siyang ibutang dito kay ngano para tong Kristohanon nga murag nagyoy pagbati diha sa Ginoo sa pulong sa Ginoo. Bantayan niya ang Biblia wala na nakatinuod na ang istorya dito. Tanawa na. Supported na siya mga verses din napag yung mga pangitapos sa kalibutan akong gi-attach dito. It's nga kanang pictures na napag yung mga comment anang akong gibutang nga picture comment nga makasupport yun na siya. Maingon jud mo hapit na. Maingon jud ko. Maingon ko hapit na dili ugma ha.
Hapit na within 20 years na nagyuti mitabo ana murag ana. Ay buhi pa ko ana. 56 plus 20. 76. Tapos Mindanao 73. Sister Mindanao. 82 na po. Plus 20, 92. 90 ka kapin. 90. Napamitaw ka buhi-buhi din si Kwan. Sige, padayon na ta. Ako lang basahon ang bersikulo para mo tuo mo nga kinaon ni Juan pitil uya. Pero mukhaon tin siya daghan pero ang kinsa stipul niya ba kana bitaw pinaka para sa ato dili gyud kay ta dili ta mapusok kung walay bugas. So ang kahuan jud ang iya yung pinaka pagkaon jud niya is kining dolon locos o kining hani. Mateo 3:4. So atong gitunan ng kinabuhi ni Juan. 3:4. Kapitulo 3, versikulo 4. Ang bisti ni Juan gihimo gikan sa balahibo sa kamilyo ug napako siya panit ug ang iyang kanunon dolon o dogos. Unsa may makita po nimo sa desierto? Wala gyud tingali po yung mga baka usa pa diha kay desierto man. So kanay mo makita dito. Makaon din na ipakaon na sa Ginoo ang kuan kining lukos o kanang dulon urag talapan na siya. At least hinahinay nato masabtan unsa na ni si Juan. Then usay di ta kasabot sa Biblia no. Nanapo ko'y basahon sa inyo kinsa ni Juan. Siya ay pinagibiliban ni Kristo nga natawo diri sa kalibutan. Bisan pagtanang bisan pag si Moses nga mo'y gitagaan sa Ginoo sa napulo ka sugo sa Dios dito sa Mount Sinai. Pero ningon pa si Kristo wa pa gyud itupong aning Juan. Pero unsay gi-describe na pud sa Biblia, akong basahon sa inyo John 10:41. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo diri. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya, sila mingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawana tinud gayud. Si Juan ingon si Kristo pinakadako sa mga propeta ug katawan. Pero wala ka buhat o bisag usa ka milagro. Si Moses gitunga ning dagat. Pero si Juan wala gid siya bisag usa ka milagro nga gibuhat ingon ang pulong sa Ginoo. Pero bisag wala siya kabuhat og milagro, naa ni siya abilidad. Nga once nga istorya ni siya mura po ni siya Ginoo nga istorya. Tandog jud ang kasing-kasing sa tao. Mao ba? Dili si Kristo inubanan ang iyang pag-anis kalibutan, ang iyang pagsangyaw, inubanan sa mga milagro. Ubuhi siya patay, muayo siya masakiton. Muna. Pero si Juan, wala gibuhat nga milagro. Pero once nga istorya na siya, kuyaw. Sige kuyaw, atong basahon. Marcos 1:5. Mark chapter 1 verse 5. Tanawa kung siya mo istorya. May kaingon ka, ingana unta ko. Ingana unta ko kung magwali mangandoy tanang pastor, ingana unta kahuan. Wala siya kabuhat milagro, pero kung siya may istorya kuyaw. Mark 1:5. Ang pulong sa Ginoo gaingon diri Marcos 1:5, ang tibuok lalawigan sa Judea o sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron pagpamati kaniya. Isugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan nila sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Ang Judea mura na siya Lanao Norte. O ang Jerusalem murag siyudad sa Iligan. Pero unsay po yun sa pulong sa Ginoo? Ang tibuok lalawigan sa Judea, dili po tinglit tanang katawan. Pero tanan kanang tibuok dili po tingali tanan, pero kanang daghan nga katawan. Ang tibuok lalawigan sa Judea o sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron pagpamati kaniya. Na sa iyang pagsangyaw tingali permiro ni Juan, ang itabo ang mga tao manabi nga propeta dito lugar ang sangyaw nga kuyaw kayo. Matandog juga halos di nakakatulog sa gabi kapag gabi tungod sa iyang istorya nga lahi siya musa mo istorya dili para nang uban nga mga tao di as templo. Kadako na siya dito sa desierto pero siya may istorya. Aso ang tanang tao sa tibuok murang iyanin no nato from Sabta tibuok Lanao Norte apil ang iligan nga siyudad mga adto gyud dito kay maminaw kahuan.
O epektibo kayo. Ano epektibo man kay kung siya mo sangyaw? Magpabunyag pa tayo ng tao. Matuo mo sa istorya. Naman, klaro, kaysa sumpay diri o. Gisugi nila ang ilang mga sala. O, gibunyagan sila ni Juan dito sa Suba, sa Jordan. So, epektibo yung kaysa mo istorya. Ang istorya siya. O, hasta kaning mga sundalo. Nangutan na kang Juan. Kinsay sundalo dire. Kuya mo din yung sundalo kay Lucas 3:14. Balik ta sa Lucas, pero may versikulo 3. Tanaw na to ang mga sundalo ha. Sundalo para sa tong namatay sundalo dire. Kung sila tanawa kung si gusto nila madungog kang Juan. 3:14. Ang pulong sa Ginoo niyo, onya nangutan na usas kaniyang pipila ka sundalo. Kami usap unsa may among buhaton ingon si Juan. Mingon siya kanila, ayaw ka mo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o pagbutang-butang o ayaw ka mo pagmulo sa inyong suhol. Ang mga sundalo ganahan gihapon maminaw kang Juan. Og nangayo sila advice unsa man among buhaton para maduol medias Ginoo. Kontento jud ka. Unsay sweldo nimo, kontento na ka og ayaw pangayo o papamugos. Ayaw ka mo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o pagbutang-butang. So, great speaker, moingon ta si Juan. Now, hapit na gyud ta. Pero kuyaw ni si Juan. Kay ngano? Musugot ni siya nga paubos. Unya usa ka si Kristo. Dili sa ubang pastor. Tumugsangyaw gani diri sa pulpito. Gusto ang attention gusto niya mobilib ang iyang kongregasyon sa iya ha. Labaw pa kang Kristo. Kana nabitay nga nga pastor. Ako talon tagid mo ngadto kang Kristo. Dili ayaw mo bilib kay sa kuha. Igamit lamang ko sa Ginoo. Pero na ibang pastor ana nga murag ikuhaon din yung atensyon nga murag ako na inyong Ginoo. Dili ko ana dalon ta mo dito kang Kristo. Inana po na si Juan. Grabe kayo kung siya yung mission diri sa kalibutan. Simple nga kinabuhi, nagdako sa lasal sa desierto. Kinaon simple wala kay halos di katilaw karne kay ngano. Sabi karnehon di sa desierto. Gwanta lang tog talapan. Mangita dik dugos ito may buyog. Abogo ng buyog, tuslokon tulo din. Ino, dai kumpiyansa ang dugos. Ngano, grabing nutrients na amo. Kompleto na sa nutrients ang kuan. Kana bitang sige na tagka og carbohydrates, ibutang talag bugas. Daot gyapon kana. Inisira mo kay mahatag kana, wala na si mahatag protein, wala na si mahatag unsa nga mga kuan. So, bahala lang ka kinaon nimo kining puro bugas. Dili ka mo kaog karne, isda, prutas na alay dugos. Survive ka. Kaya ang dugos, kompleto gyud nutrients. Supported ang Biblia katong giingon si ni Juan. Kaya nga no, mahimo bugunas tao pastor nga mukaon lang ingana unya walay kanon nga. Sa asa na si mukuha potassium, unsa ba na mga minerals sa isda yung ana. Kompleto ng dugos. Usa gani panahon nga managan na sa bukid kay expect jud ko daghan ti ba daghan karne. Pagkanon das Ginoo eh. Dayon ng Dios. Tarayon ta. Katong pagpaubos ni Juan, atong basahon, John 3, nahinay ta, kaya ako rin magipasabot ninyo, dili magod mo kasabot kung katong giingon bitaw sa Ginoo nga, si Juan pinakadako diri sa tanang na tawo sa kalibutan siya pinakadako. Pero pag-abot sa langit, bisan galing kitong pinakaubos ito, mas ubos pa sa Juan. Di na ginawa masabtan, kung dili na to istudyuhan ang kinabuhi ni Juan. So, grabe ni siya nga tao. Kung taga-ag misyon sa Ginoo, tuman yun na. John 3, versikulo 30. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, kinahanglan siya muuswag ug ako mukunhod. Pulong ni Juan na, kinahanglan siya muuswag. Kinsa muuswag si Kristo. Ako muunlod. Iyang trabaho, ipagtaas din si Kristo pirmi. Ang iyang mission is, mo-introduce naman siya ni Kristo, Kristo kalibutan, nga mauna niya ang Misaya, nga mauna niya ang manluluwas. Iyang yun ang ipasaka si Kristo, siya maunlod. Hasta ang iyang mga ganitong, iyang mga, naroon po na siya mga disipulo, hinahinay, nagbiya niya, masunod na ni Kristo. Ingana siya nga klase nga tao.
Kung wala na si Damgo pa sa kalibutan, kapuyog desierto. Kasi kitawag sa Ginoo para lang mo isa kang Kristo maila. Ipailag yun siya. Ang mga tao doon mo siya primero, wala pa nakitaan si Kristo. Nadunggan na ito nga ang tibuok, Judea, ang tibuok, Jerusalem, maminaw niya. Siya ang pag-istorya, mayroon pa na siya. Naapay maabot kung mas mulabaw pa kanako. Munang kung tanaw ni mo si Juan, tuman yun siya sa unsay gisugo sa Ginoo niya. O, ani bastos. Kanabitang, dili man bastos nga, kuan kanabitang isog, nahaay po pinulungan. Kung kana siya masuko sa usa ka tawo kanang nagpakareingnon nga tawo. Basahon nato ang Mateo 3:7. Pulong sa Ginoo diri nag-ingon sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo sa Sadusiyo. Ako ipasabot Parisiyo, mura ni siya grupo sa mga relihiyoso nga tao. Kung sa dito pa na sa Katoliko, kanang mga charismatic, kanang mga sa mga parents, couples for Christ, mga matapok na si Piri balaan. Pero kung tanawa kung si Juan makakita nila, tanaw, kuyawan nga tao. John 3:7. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo sa Sadusiyo nga nanool kaniya aron pagpabunyag giingnan ni sila mga bitin. Kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. Nganong giingon man ni bitin? Kabalo siya nga kailan kasing-kasing pagkaroon. Pero grabe nang muingon ka sa kataw bitin. Grabe na. Muingon ko sa dito, muingon ko sa usa ka tawo bitin. Grabe na oy. Pakan ako nung halas, kubra. Pakan hala, tagay yung 5 ka tuig ni kagpakaon. Si ikaw pirmig baho. Pero ikaw pa, paakon ka ka. Muna gi-describe ni Juan sa mga reliyoso nga tao sa una. Sakit kayo siyang istorya, hait kayo pinulungan. Basta tanaw niya, pakirainon ka, bitin. Di ka kasaligan. Nga na siya nga tao. Then, namatay pa ni si Juan. Tinala ko basta ang berikilo. Diyon sa kanya nagpatay. Putuli o. Putol. Birthday ni Herodes? Herodes. Ang iyang kabit na anak ng babae. O niya, siyempre birthday niya. Kasayaw-sayaw, yung murag nag-show, sayaw dito. Nahimuot si Herodes. Giignan niya si katong babae, nga anak siyang kabit. Unsay pangayoon nimo bisan gani katunga sa kong gingarian kay nahimuot siya nagibuhat sa babae daghang kay siya bisita plakpak may kim sa ayaw bata nala kay bisan kay katinga sa kong gingarian akong ihatag nimo. Ang babae wala pa mutubag ni dool sa inahan. Ma, ingon si Father mga Herodes. Unsa may pangayoon ako ayang ihatag bisan katunga sa gingarian. Unsay gipangayo sa katong kabit ni Herodes? Ulo ni Juan. Kay si Juan, sige lang ingon, kamong duha di mo angay magtipon, impirno mong duha. Kay kanang imong giasawa Herodes, kay ipoy-poyo ron, asawa na sa imong bana, sa imong igsoon. So, kuyaw yun siya nga tao, di mahadlok mo sang yaw. Unya, kay isamuka na itong Herodias dito. Ang katong pagkon ni Herodes. Kato yung kapit, just sa tigal din mordili mao. Basta isamuka na siya, pag ingon nga mangayo bisag unsa, pangayo ang ulo ni Juan. Dili unta usabot si Herodes pero nag-istorya naman siya. Ano siya? Putol, tuas presuhan. Putlik ulo si Juan og sa tubangan sa babae. Isulot og plato. Wala na. Iyong ang ulo ni Juan. Ay pinatanuan. Ingana siya kapitpol, diha siya misyon. Bisang kamatayon, dili sa mahadlok. Kuyaw nga taong istorya, kagay maminaw, bisang nga sundalo, mato niya. Mangayog advice, wala ka buhat o milagro. Simple kay nga tao diri sa kalibutan, pero ingon si Kristo siya pinakadako diri sa kalibutan. Pag abot sa langit siya pinakaubos. Naunsa man ni galing ang iyang kamatayon, grabe yun, ipot lang sa gulo. Martyr yun, ang ato, uban din rin, abot patag tigulangon. Enjoy kita sa kalituan, enjoy kita diri sa kalibutan. Yung pag-abot sa langit, ubos pa si Juan sa tuwa.
Usog langit. Yata magdugay. Bitin man mo, undang na ko. Usog ko, undang na ko taga sa pastor. Nganong pasabta yun ni kung usag yung nganong niubos nung sila si Juan dito sa langit. Nadako kasi nahimo diri sa kalibutan. Ako gani, dahil langit man ko. Minor mo ko ni mo pastor. Oh, kunya maayra po kay akong kamatayan, di gani sakit kay uro mo naman ko. Kuha ko kamata pagkaugma. Dili ko naman bitaw. Pait na ko ano eh. Nanin mo ato sing silda. Pag-abot ito niya, iana na bitaw yung ulo. Mala ito lagi posil ka 45 diri, di ba ito kakabantay. Muna giingon nga pinlis, nga walay sakit nga kamatayan. Huwag kabalaw. Pero ka na bitong euro na ka. Kanang gapos na ka, unya tanong ka dito, kung dito ka posilon, sakit ka na kabalaw na dito ka. Kato si Juan kabalaw, dito siya. Oh, grabe yun. Kunya, kita kabalo, dita mang pili na tumasabtan. Mato na ta. Sige. Inganiw na to para masabtan. Ako lang ipaklaro ninyo, basahon na to kung ang teksto. Para masabtan na to. Lucas 7. Versikulo 28, diri ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Sultihan ko kamo nga si Juan labaw kay kambisan kinsa nga natawo. Diri sa kalibutan, apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios sa langit, pinaubos ka dito labaw pa kay kang Juan. Now, mudritso nako, ingano yung mga igsuon. Asa man si Juan gadako, gikan siyang pagkabata hantod nga nahimo siya kay edad ni Kristo 30 na. Sa dihang nagsangyaw na siya sa mayang sa gingharian, sa pulong sa Ginoo. Asa siya kapuyo gan? Akong dito na ang kinabuhi. Uy. Asa kapuyo si Juan dito sa mansyon? Siyerto. Kini. I-take note yun ang disyerto. I-take note na. Now, kita dire, kung mamatay ta, ka-expect yun ta, ang atong reward, di ba, ingon man si Kristo, nga ko'y nag-mention diri sa una nga, unsay nasulod sa imong unahuna, napay buhaton si Kristo nga labaw ana. Meaning ingani pag-abot ako sa langit kay ingani raman akong balay, payag raman akong balay diri. Gwapo po tingali ano, gwapo pag ani ano. Ingana ang kuan, ingana imong expectation pero pag-abot nimo sa langit, ingon ang dia sa 1 Korinto. Ingon siya, ihatag sa Ginoo ang wala nimo dawha. Pagmata pag-adto nimo sa langit pagkuratan ka, ingana raman akong gipangayo, Lord, pero mas labaw pa dayon ihatag sa imo. Ingan ang langit usa ka description. Pero diri kang Juan, akong ipasulot sa inyo una nga si Juan gadako sa deserto. Dili gyud siya kung ihatagan siya sa Ginoo og reward nga naa siya dako sinaw kay nga auto mabuang si Juan sa langit. Tingano, unsa yung namataan diri mo nga kalipay. Ang iyang kalipay disyerto. Pag-abot sa langit, tagaan sa helicopter sa Ginoo, mabuha ko si Juan Unsong. Simple na akong kalipay, Lord. Tagaan akong disyerto. Kaya di ako nagdako. Wala akong likramo dito sa kalibutan. Nga di ako nagdako sa disyerto. Pag-abot sa langit, tagaan ko ng guwapo kayong masyan. Di lang siya ma-appreciate. Ang akong gusto ipasabot sa inyo, kung unsay ganahan niyo sa kalibutan, maunay ihatag sa Ginoo. Maunay ihatag sa Ginoo. Ako dili ko ganahag Manila. Kanang dagko kay building nakaabot og Manila dugay naman to. Si Presidente Ramos pay presidente ato. Gasugod ka construction kanang MRT. Kadagan nga train sa taas. Pero mauli di ko gignan ko sa kumpos. Yayaman ka rito. Makabinta ka lang ng isang crane, milyonaryo ka agad. Technician naman ko sa crane, kana overhead crane gataog din sa inisig. Hindi mo ganahan. Unya pag-abot sa langit nga nang lugar ihatag sa kuwag, grabe kayo. Ha? Sa ganing mulakaw ka di nakakalakaw na ito. Bakita kay dito na sa kalsada kay daghan kay nagtindog diya. Nga ni nga lugar akong gusto.
kita ko beauty. Dili ko ay mag-expect ko nga kini nga hatag sa Ginoo sa kuha. Ingana ang Ginoo. Unsay nasulod sa imuha ron kalipay nimo. Unsay naanda nimo nga kalipay ganahan nimo diri sa kalibutan nga lugar. Mao gyud na ihatag sa Ginoo. Pag-abot ni Juan dito sa langit, naay lugar dito nga disyerto. Tanaw na to. John 14 to. John 14 to. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo kun dili pa kini tinuod dili ko kuna unta kini dili kuna unta kamo sultihan ini. Sa balay sa akong amahan dunay daghay lawak. Lawak kwarto. Obserbahe imong balay, pareha ba day nagporma og kwarto? Dako ang kwarto ni mama ug ni papa. Nay kwarto nga gamay. Ingana ang langit. Lain-lain o ganti. Nganong dili man pareha? Kay ngano kung gamay kung ang imong pangunaw na ingana na imong kalipay mo ra pud ihatag sa Ginoo dito. Malipayo naman kana. Pero gusto ka diri nga nakahilig diri pas kalibutan, gusto ka ng helicopter niya mahilangit ka. Ganahan jud ka kay piloto man ka diri sa kalibutan, ganahan jud ka ng tuyo ka. Ana jud ka na ihatag sa Ginoo sa imong. Naay daghay lawak. Kung milyonaryo pagani na ang mansyon, naay guest room, master's bedroom, naapoy sirban ka lang sa mga maid, daghang kwarto-kwarto. Dili na, ni dako, ni kagmay, lalai na sunod dito. Na ang uban ay TV, ang uban, gani, kagalingon nga bata, na, gwapo kay nga kwarto, ganun master's bedroom, milyonaryo yun ka. Ang helper, ay, mantinil naglipit-pan. Sa balay sa kong amahan, dadunay daghay lawak. Ang kalibutan nato, ang atong diri sa kalibutan, kwarto o lawak, lain-lain din. Pasabot, lain-lain ka. Kung hasa ka mo haong, dito ka ibutang sa Ginoo. Kay mao man na imong kalipay. Paray nga na istorya, si Rizal, pagkatao diri, wala pag yun ng mga motor, kanagitong kamang, sikat kayo. Anak, kabayo pa ganito, yung sa tao sila magsungkot, kisa dito ulang, nga na sila. Iparihatagan kita nan, mabuang si Rizal ang katong nasilahiro na to. Nga no, pag-abot dire, ngunis gino, pag-abot sa langit, yung Ginoo, Rizal, langit man ka, naimiyo, drive di sa kasakay. Wala mo ko kita, anig miyo. Anong motor bitaw nga ka nang ibaligya sa kong anak? Ang iyong simple nga kinabuhi, inga mo rin ito yung mamataan. Kaya kung tagaan ka na sa Ginoo ka na bitaw, wala ni mo nasabti diri sa kalibutan, mabuang ka. Dili ka maka-appreciate sa langit. Unang ingon si Kristo. Kasi huwag magbubunyag diri sa kalibutan, nagdako man sa diserto. Unya, siya man tayo pinakadako nga propita o nga tao diri sa kalibutan, pero kay iyang kahimtang diri sa kalibutan iya asa siya nga dako disyerto man. Kita diri wa gyud taga nang ambisyon og disyerto. So mas taas pa ta ganti ikaw Juan. Kasi Juan yung kalipay mo puro man. I-grant yun sa Ginoo. Tulay ko ng Diyos. Unsa may una-una ron? Unsay nasulod sa una-una nga ganahan nimo diri sa kalibutan? Ihatag na sa Ginoo, sobra pa. Katong itong giingon nako nga speak kay ingani lang gumbalay. Nga nagkanap itong ni White House diya sa boss. Kaya kaya kay ko na Lord kasi malangit na ko ingani lang. Pag mata nimo, paghuman na sa hukom, pinatagay na sa ganti, puratan pa ka. Dili ingana ihatag sa Ginoo, sobra pa. Sobraan yun. Pero kang Juan, mingon kay si Juan, disyerto, dako, nakaayo. Ganahan siya dito. Dalay ko ng Diyos. Usana siya kanawang sa langit. Kano masabtan nato ang langit. Usbo nato, ang gisgutan nato, ang langit is wala na luha. Kalipay na dito. Kalipay ni Juan nga ng lugar. Daghan pa'y gusto ni masabtan ang langit. Daghan pa. Ngayon pag ganit diri basig pohon ang istoryahan nato na sa langit wala nagyoy kaminyo on dito.
Musugot mo? Wala na'y anak dito sa langit. Wala na kaning tulong akong anak. Dili na ako namahinduman sila dito. Ngano man? Pasiyo na lang. Dili ko kagarante na bisan ka pastor ko, tulo kong anak hilangit ng tulo. Kay kanya-kanya man ang kaluwasan. Onyag na agi mo tipas, di na mahilangit. Onyag makahinungdong ko na kay anak dito. Tulo man to Lord ang akong anak dito sa kalibutan. Nganong duha ra man eh. Kinsa man tong isa nawala. Nya, mahimong bakat nga atong gibasa ganiya. Nga walay luha dito. Kabalo ko sa kung nauna kung wala sa langit to as impierno. Bakat ang Biblia. Nga walay luha dito. Ma-erase yun na. Kana nga porsyon. Imong anak o imong asawa. Pero kanang kalipay ni mga uban diri, dili na i-erase. Wala imposible sa Ginoo. Okay lang na. Tulay ko lang Diyos, may Father God, salamat sa among nakatunahon sa imong pulong diri sa Biblia, Amahan. Ikaw nagahisgot o unsa ang langit, Amahan. Unsa ang kalipay namo diri sa kalibutan, imo ginang ihatag sobra pa diha sa langit. Mao na imong nasabtan sa kinabuhi ni Juan nga magbubunyag. Ang iyang kalipay nagdako siya gikan siyang pagkabata antod nga naabot na siya 30 kapin ang iyang edad, Amahan. Ang iyang kinabuhi dito sa disyerto, busa pag-abot sa langit, kana nga butag imong ihatag kaniya. O kami nga nagdako po sa ingani ng mga lugar, ingani mong gusto. Nahimo nga noon ang ganti ni Juan, nagkatong tuwa sa disyerto, ubos pa sa mua. Pero mao man iyang kalipay, mo nang imong grant naman nga ihatag kaniya. Sa among kalipay diri sa kalibutan, ikaw nakabalo, Amahan. Salamat sa imong gisaad kanamo karon sa imong pulong nga imog yun ang ihatag kanamo. Salamat nga lugar nga amo gyud makatunan, amo magtagpuan. Wala nay luha, wala nay kagutom, walay kasakit. Walay kauhaw panikan, walay mga sakit. Gwapo nga ganti, Amahan. Salamat dasiga mi nga padayon pagpaminaw sa imong buhay ug palaan nga pulong. Sa amo sa pagpauli ron, Amahan, magakuyog ko kanamo ang imong kalinaw, magakuyog kanamo ang kalinaw nga limahatag sa kalibutan. Gibilin sa imong bugtong anak si Kristo sa tanan nga magtotoo kaniya. Dalay kon ka man, maayo ka nga Ginoo. Hinahinay namo nang masabtan nga ang imo gyud tumong kanamo kalipay. Dalay kon ka man, kining tanan ako pasalamat lamang pinaagi sa imong bugtong anak si Kristo among ginamluwas. Amen. Mayon to sa tanan.